Then I... You can end our counsel if you respect her. Thank you. Thank you po. Miss Eileen, ayon sa tanong ng counsel, simple lang po naman, nakalagay ba sa Joint Memorandum Circular 2015-01 na kailangan may mahuli para maging successful ang isang pagbigay ng reward or information? Wala pong nakalagay. Ang nakalagay lang po, proof of success of information gathering and or surveillance So, activities. interpretasyon niyo po yun na dapat may mahuli para maging successful? I base po yun sa aking professional judgment and based on the evaluation po ng documents in na ito is based po sa joint circular. Pero hindi po yun nakalagay sa joint circular na maliwanag? Hindi po. Nakalagay lang po proof of success. Interpretasyon nyo na po yun? Doon po sa pag-evaluate ko, yun po yung naging basis Okay. ko. Okay. Please proceed, Attorney Christine. Salamat po. Okay, so sa tingin nyo, no, dahil gusto nyo dapat may huli, hindi part ng confidential activity yung crime prevention? Ganun ho ba? Hindi ho siya part nun? Pwede pong pakiulit? At hindi ho part yung crime prevention na walang nangyaring masama. Doon sa event na yun, hindi ho yun part ng confidential work or surveillance? Hindi pa po siya sufficient as proof of success. Hindi siya sufficient. So, dapat talaga may mangyari na krimen at may mahuli para po may proof of success tayo. Kasi nga po, meron po yung for payment of information and payment of reward. So, yung payment of information, yun kasi yung nakakatulong din sa... Simple lang naman yung tanong ko, Celine, no? What if walang nangyari na masama dahil nga sa ginawang confidential work? At nag-certify ngayon sila, Chika, na walang nangyari na masama. There was no untoward incident. Ano yan? Your Honor, Isn't that a proof of success or not? What is the objection of counsel? The question is speculative, Your Honor. This is not based on what ifs. This is based on facts and documents submitted, not on the what ifs of counsel for respondent. It's not a what if counsel because it was stated in the report that there was no untoward incident. Actually, that would have been one of the questions of the presiding officer as well. Later on, Attorney Sailin, ibahin natin ang payment for reward at payment for information. Ang payment for reward, yun ang hinahanapan mo ng success. Opo, tama po. Yung payment of information, hindi mo hinahanapan ng success yun. Hindi po. Tama po ba? Opo, tama po. So yung reward, kaya yung reward ang dinisallow at yung information, hindi mo dinisallow yung bayad na yun, di ba? Hindi po na-disallow yung purchase of information. So, ang dinisallow mo lang ay yung payment of reward. For rewards, rather. Opo, tama At yun po. ang hinahanapan mo ng success, hindi yung information. Hindi po. Magkaiba yun? Opo, magkaiba po yun. Okay. You may proceed, counsel. Okay. So, doon sa payment of success, no, bilang requirement nyo na may dapat nahuli, no? So, ibig sabihin ho ba nun, dapat may mangyaring masama para may mahuli? Kasi po, gaya nga po nung kaninang dinidifferentiate po. Sagutin nyo lang ho yung tanong ko. Simple lang naman yun, di ba? Kailangan may mahuli. So, ano ho ba yun? Dapat may mangyari hong masama para may mahuli? Yun mo, di ba po ang nakalagay doon sa probable threats is may NPA. Ang hinahanap ko po kasing proof of success doon, yun nga po, kung may nahuli ba. Kasi yung pagkakaroon ng untoward incidents, pwede po yun kasing mag-fall sa purchase of information. Dahil sa purchase of information, nagkaroon ng, there were no untoward incidents. Yun po kasi yung parang pagkakaiba nila sa payment of rewards. Okay, so yun yung interpretasyon mo. No? So, bawal magbayad ng reward dahil nagkaroon ng tip na may information na may mga taong may gagawin na masama. Tapos, Your Honor, I'm on cross-examination. Tapos, napigilan natin kasi nga hindi tayo pumunta sa lugar na yon, hindi tayo nag-conduct ng event sa petsa na yon based on confidential information. So, walang untoward incident. So, bawal ho bayaran ng reward yung tao na nagbigay ng information. Are you done with the question? Don't answer. I think right now she is. I make an objection, Your Honor. Yes, what's your objection, counsel? Your Honor, the counsel is now asking a misleading question. She is mixing payment of rewards
and payment for information, Your Honor. The list required by this witness is for payment of rewards. Precisely, payment of information is not disallowed. Now, counsel is saying payment of information is may we ask her to reform? Is she Yeah, I referring can- to I can- payment of rewards Reward, or Your Honor. payment for information? Because the information here is not disallowed. Again, It's not counsels. disallowed in the AOMs, Your Honor. Again, counsels, kindly address Your the Honor. court or the presiding officer and not talk to each other directly. Ms. Eileen, to abbreviate and save on the court's time, Ms. Eileen, kapag kami nagbigay ng impormasyon, naghahanap ng threat, baka may threat sa Vice President, may nagbigay ng impormasyon, walang threat. Ligtas ang Vice President pag nagpunta siya dyan. Hindi magka-classify yun na pwedeng bigyan ng reward at success. Hindi naman kailangan, di ba? Sanay tayo sa reward na nakatakip yung muka, di ba? Tinuro kung saan nagtatago yung akusado, tinuro kung saan nagtatago kung sino man. Di yun, reward. Pero wala bang reward kapag sinabing, okay magpunta dyan, walang problema, wala kayong kailangan alalahanin. Is that information or can that also be reward? Magpo-fall po siya sa information. So, kailan lang magiging reward yun kapag may naturo? Opo, kasi yun yung proof of success. Tuloy niyo po. Yun yung proof of success ng information na ibigay kasi may na-apprehend po or yun po, ganun po. Yun, ulitin ko po yan ang interpretasyon nyo, pero wala po yan sa Joint Memorandum Circular. Opo, based po sa, yun po lang yung hinihingi under item 4.8.5.b. Right. Saan nyo ba binase ang interpretasyon nyo yan? Yan ba yung ginawa ng lahat ng mga nauna sa inyo sa pwestong yan? Kinopya nyo lang? Or sarili nyo po yan at ngayon lang ginawa yan? Doon po sa mga ibang na-audit ko, ang ina-attach po talaga nila is yung payment of rewards na may mga nahuli po. So lahat ng inaudit nyo nung nakaraan, for consistency's sake, merong nahuli o na-apprehend? May ganun pong mga naka-attach na mga dokumento. At tulad dun sa iba, kapag walang nahuli o na-apprehend sa reward, ine-AOM o dinidisala o sinususpend nyo? Hinahanapan po namin ng proof of success, opo. Na may nahuli nga? Opo. To prove consistency on your part. But do you have any knowledge na yung mga predecessor mo, yan din yung standard na ginamit? Pare-pareho po kami na based sa joint circular po ang aming basis ng audit. Pero wala nga dun eh. So interpretasyon mo, yan at yan yung interpretasyon din ng mga nauna sa'yo sa pagkakaalam mo? Sa akin po, yun po yung naging Sa'yo lang? interpretation. Opo. Okay. You may proceed, Attorney Salamat Christine. po, Your Honor. I will go back to the podium. After nung na-evaluate niyo po yung mga responses po, no, ng OVP, and including the DepEd, of course, no, nag-issue po kayo, okay, sa OVP muna tayo, nag-issue po kayo ng notice of suspension. We're referring to the Office of the Vice President. Opo, yung sa fourth quarter. Ang nag-issue pa po nun is si Mr. Hindi. Ang tanong ko, for the year 2023, first to third quarter, may notice of suspension mo ba na na-issue? Wala po. Okay. Okay, punta tayo dun sa fourth quarter ng 2022. Sige, dun muna tayo. Balik tayo sa... Kasi hindi naman kayo yung nag-issue ng AOM dun sa fourth quarter po, di ba po? Ng 2022? Hindi po. Oo, sige. So, dun na tayo sa notice of suspension kasi naabutan nyo na ho yun, di ba po? Opo, tama po. Okay. So, dun sa fourth quarter ng 2022, no? Nag-issue kayo ng notice of suspension dated December 13, 2023. Tama po ba? Opo, tama po. Okay. Pero sa
Pero sa 2023, wala kayong na-issue na notice of suspension. Opo, tama po. Okay. I'm going to direct you to the JC, section 3.2. Ralph, kindly give her a copy of the JC. 3.2, notice of suspension. Nakita nyo na ho? 3.2, nakita nyo ho? 3.20 po. So, sinasabi ho dyan, refers to a written notification to the head of agency and or accountant informing of the temporary disallowance in audit of CE. CE po ay confidential expenses. Opo, tama po. And or IE, which appear illegal, improper, irregular, unless satisfactorily explained or justified by the responsible officers or until requirements on matters raised in the course of audit are complied with. Tama po? Opo, tama po. Pero in the case of the first and to third quarters, wala ho kayong in-issue na notice of suspension. Tama ho? Wala pong notice of suspension. Therefore, the Vice President, Office of the Vice President, was not able to comment on any supposed finding of the COA. Walang opportunity ho na magbigay ng comment yung Office of the Vice President bago pa ho ma-issue yung notice of disallowance. Dumiretso po ito sa notice of disallowance. Mamaya ho, tatanungin ho kita. Doon muna tayo sa notice of suspension. So walang naibigay na oportunidad para mag-comment ang Office of the Vice President to any notice of suspension na hindi naman na-serve. Wala pong notice of suspension na Okay. na-issue. Thank you. Salamat po. Now, sinabi mo rin kahapon na you dispense with the notice of suspension because there was a supposed violation of 6.1.1 of the JC. Yes Tama po, ho? tama po. Okay. Nasa JC ho ba, no, joint circular na pag may violation ng 6.1.1, didiretso kayo sa notice of disallowance? Under po kasi sa 3.19, nakalagay po doon na yung disallowance is written notification to the head of agency and or accountant informing and requiring the persons liable to restitute the amount kasi nga po nakalagay dito as a result of illegal, irregular, and improper disbursement or expenditure of such funds. So, naiintindihan po kita sa no? Ang tanong ko ho, nasa joint circular ba ho, na pag may violation ng 6.1.1, ay didiretso ho kayo sa notice of disallowance. Nasa JC ho yan? Kasi nga po yung Sagutin nyo lang ho yung tanong ko, nandun ho ba o wala? pwede pong pakiulit yung tanong. Sige. Nasa joint circular ho ba na pag may violation ng 6.1.1, dediretso na kayo sa notice of disallowance. Hindi nyo na kailangan mag-issue ng notice of suspension. Opo, kasi irregular na po yung... Hindi po. Ito po, yung tinatanong ko po ay mismong yung provision na yung sinasabi ho ba niya, you can directly issue notice of disallowance without... Your Honor, this is asked and answered. Asked and answered. That is your answer, Counsel. It's not in the memorandum circular, Silene, right? Meron po, ang notice of disallowance po kasi, ini-issue siya pag irregular na po yung paggamit nung pondo po. Tama po kayo, pero walang nakalagay na pwede kang dumiretso doon kapag kung ano man. Opo, basta nakalagay lang po na ini-issue ang ND pag irregular. Pag kung sa pananaw mo, irregular na. Opo. You may proceed, Counsel. Okay. Salamat po, Your Honor. Now, punta tayo dun sa first and second